Praise the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Makapo muna tayo. Praise the Lord. Meron pong meeting ang Administrative Executive Committee ng church, yung mga department head. Pastor, dito? Sa likod? O, dito na lang sa likod, no? Mga department heads. Praise God. After the service. At tayo po isang bagay rin na gusto kong patuloy na ipaabot sa bawat isa, lalo na po sa may mga sasakyan, ay yung ating parking lot na nagpapasalamat tayo ngayon, ang mga taga-ushers, ushering ministry, kasi po ay tayo naman ay tumugon sa panawagan at maluwag na po ang ating parking lot. Ang ilan ay I think sa ibang parking na, sa Lumina nagpa-park at hindi na po crowded. Magiging mabilis na po ang paglabas at pagpasok. Medyo may mga inconvenience lang pag yung naulan, no, may konting putik eh. Pero darating tayo na lahat ng mga bagay ay mag-i-improve, mga kapatid. Praise the Lord. At patuloy tayo ma-excite sa ating nalalapit na 34th church anniversary. Sa November na yan, malapit na. Kaya patuloy tayo po magplano at maghanda sa mga bagay na yon. Praise the Lord. So, awit kaya tayo muna. Direct. Parang na-feel ko. Madala ko naman gawin to no? Magpa-awit. Praise God. Hallelujah. Tayo po lahat tayo para magandang umawit ba? Isang makabagbag damdaming praise God. Ang pagbibigay ay tanda ng pagmamahal. Awitin natin to. Mula sa puso. Okay lang? Pero hindi tayo kukuha ng offering. May mga churches, 4 na beses nata kumuha ng offering ngayon. Pero hindi tayo ganon. Awitin natin ito ng nasa puso, mga kapatid. Na sorpresa kayo no? Sige lang. Pagbigay ay tanda ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa at sa salita niyang banal. Sundin ang nagtuloy natin. Pagbigay ay ang pagpalain. Tayo ay magbigay at upang pagpalain. Ating sundin ang nagtuloy sa atin. Yapo at alay ay ating sapagkat sa pagbibigay minsan pa, mga kapatid, nang may buhay. Sa pagbibigay, kaluluwa'y maliligtas. Amen! Kaya't tayo'y magpatuloy magbigay. Ang bawat sentimo at piso mong ilalay, mundong makasalanan ay maakay. Tayo ay magbigay at upang pagpalain. Ating sundin ang nagtutok sa atin. Ikapo at alay ay ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Ikapo at alay ay ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. At sa pagbibigay mayroong buhay. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Hilingin po natin ang ating butihing pastor na gabayan tayo sa mensahe natin sa umagang to. Medyo marami naman tayong verse na babasahin. Tayo po ay manalangin, pastor.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Noong pong na-preach ko ito sa Mary Chris, ilang buwan na nakakaraan, inisip ko na pag ako pinag-preach ni Pastor Ab sa Imus, ito agad na ipipreach ko. Pero habang malapit kanina, sabi ng job, dami ka naman outline dyan, palitan mo na lang. Parang natatakot ako eh. Ano naman mangyayari rito eh. Pero kailangan manatili tayo sa... we will face the devil squarely. Talagang harapan na, bugbugin natin ito. Pinahirapan tayong pirmi nito eh. Kailangan makalaya tayo sa isang bagay at ang Espiritu ng ating Panginoon ang ating pong magiging katagumpayan. Praise the Lord. Sabi kanina ni Sister Suzette ay bestseller. Baka hindi masyado to siguro exotic food to. Madalang makain. No? Pag paumanin ng mga bisita natin. Pero alam ko, basta mensahe ng Panginoon, kahit ano yan eh. Level-level naman yan eh. Kung ano lang yung una. Basta para rin lang yung bagong buhay eh. Kung ikaw ay nagbabago na, unti-unti ka ng, alam mo, sa pagsasalita na hindi maganda, minsan nagmura ka, minsan nawala na, pawala ng pawala. Di ba? Level up, level up. Ganon din sa anumang bagay na gusto nating isuko sa Panginoon na magkakaroon tayo ng pagbabago. So, bago ka umupo, kamay mo yung katabi mo, sabihin mong, makikinig ka ba o makikinig ka? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Isang inspirasyon din na nagbigay sa akin, may nag-approach sa aking mga kapatid na isang kapatiran dito rin sa Cavite, no, sa ibang local church lang. Parang siya ay nagugulumihan na problema sa mga message na tinatanggap nila for the past several weeks sa kanilang church. Kaya nagkwento siya sa akin at nung nagkapayuhan naman kami, mga kapatid, bumalik uli siya sa akin, nagsabi, kinausap niya na raw yung pastor ng man-to-man, heart-to-heart. Dahil malapit siya, dikit daw siya sa pastor eh. Kaya sinabi niya sa kanyang pastor, Pastor, naguguluhan na po kami sa mga mini-message niyo sa Sunday School tsaka sa Divine Worship. Hindi na tayo nagre-revival eh kasi puro lecture. Baka pwedeng patamaan nyo naman kami. Meron palang ganon. Yung gusto patamaan. No? Parang meron palang panahon na naghahanap din tayo na may madama ba na kinakausap tayo ng Panginoon. No? Pangit lang pakinggan talaga yung yung patatamaan. No? Pero dapat talaga kinakausap tayo ng Panginoon. Kaya tuwing si Sister Annie ay magtatanong sa akin ng message, ang lagi ko siya sabi, tama-tama, ito'y papatama ko sa iyo eh. No? Siya ang lagi ko target. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay, so hindi ko kayo papatamaan. I don't want to lose you as this early, mga kapatid. The principle of the tithe. Doon tayo. Tingnan natin to, The principle of the tithe. Tithing, ika po. May mga church sa Amerika. Doon sa amin sa Amerika, sanay tayo sa States eh. Bagamat yung parang presidente natin, parang hindi na ako makakapun sa Amerika to pag umigpit eh. Okay. Sabi pag sumigaw sa church sa States, offering time. Ang dapat ng mga tugon na sanay sila, blessing time. Excited sila, blessing time. Praise the Lord. So, ibig sabihin, napakahalaga po mga kapatid sa atin ng pananalapi, di ba? Kasi may mga kasabihan nga, people will do almost anything for money and money will do almost anything for people. Di ba? We cannot live without the financial aspect ng ating mga buhay, mga kapatid. Pero, ang isang katotohanan dito, mga kapatid, na isang prinsipyo, ay ang lahat ng mga bagay ay pag-aari ng ating Panginoon. Sinabi sa Haggai, chapter 2, verse 8, the silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. Sa kanya mga pilak at ginto. Di ba, yan ang mga paraan ng mga pagbili noong araw. Yan ang pananalapi noong mga kapatid. At hanggang ngayon, ay yan pa rin ang pagsukat ng ating ekonomiya, mga kapatid. At yan ay sa Panginoon. Maging ang mga bakahan sa Psalms chapter 50, ang mga paghahayupan, mga kapatid, the beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know the fowls of the mountain, lahat ng lumilipad, mga kapatid, ay sa ating Panginoon. If I were hungry,
I would not tell thee, for the world is mine and the fullness thereof, sabi ng ating Panginoon. Pag-aari niya ang lahat ng mga bagay, ang tawag sa atin ay steward. Steward, tagapamahala. No? Tagapamahala tayo. Mga manager tayo, mga kapatid. At incidentally, ako'y magte-testimony sa inyo, na-promote na ako, manager na ako ngayon. Hindi sa Praise the Lord. Ayan, si Paring Bitoy, kasama ka natin yan no? So, 2 promotion na ako, mga kapatid, na wala akong kakompetensya. Bira mangyari sa gobyerno yan. Na hindi ka nagsasaksakan sa likod. Assistant manager, tsaka manager. At yan po, alam kong, hindi naman tayo malapit sa mga boss, mga kapatid, pero alam ko na malaki ang kamay ng Panginoon ang lahat ng gumanap dyan, mga kapatid. Praise God. So, steward, kailangan marunong tayo mag-manage ng lahat ng mga bagay. Because God entrusts into our care, including our time and money. Ano ba pagkakaiba ng time at money? Ang time, mga kapatid, tsaka money. We always know how much money we have. Alam natin kung magkano na natitira, pero ang hindi natin alam kung gano'ng oras na lang ang natitira sa atin. No, yung pagkakaiba ng money at time. Pero pareho tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maging steward o tagapamahala, sapagkat sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So tapat, no? Diba? Kaya minsan nag-pray tayo, maging matapat tayo sa aspeto ng pagbibigay. Na faithfulness in handling money is necessary, mga kapatid, kung gusto nating makasumpong ng higit pang mga pagpapala. Hindi ito kasabihan lamang o mga tradisyong mga bagay. Ito po ay nakasulat sa salita ng ating Panginoon. At pag tayo nanatiling faithful, mga kapatid, ang sabi sa Matthew 6:21, well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things. Few things, no? Medyo maliit lang muna yung ating tinatangkilik, yung ating pinamamahalaang negosyo, yung ating nilalabas na mga tricycle, at ito'y naging dumami na ng dumami, nakapagpaaral na tayo, and I will make thee ruler over many things. Marami ka ng kotse, marami ka ng mga welding machine, so forth and so on. So pinagtitiwalaan tayo dahil matapat tayong namapamahalaan natin ang ating pamilya, ang mga pinagkatiwala sa ating mga bagay na sa ating trabaho, sa ating church, mga kapatid. Hallelujah. Kaya napakahalaga ng pagbibigay. At sabi ni Calvin Coolidge, no person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave. May nabalita na ba kayo, mga kapatid, na binigyan ng parangal? Paparangalan ko si Arthur De Leon. Ito pinakamaraming natanggap. Kabibigay namin ng kontribusyon. Parangalan natin to. Sa ating walang bayani, mga kapatid, na ginawa ng ribulto kasi ito pinakamaraming natanggap. Wala. Laging merong ibinibigay. Buhay, dugo, tapang, at yung mga philanthropo, inawardan yan dahil sila'y tumulong sa mahihirap, tumulong sila sa mga nabahaan, binigyan sila ng mga plaque of recognition. Because walang ibinibigay na parangal o pagkilala sa pagtanggap. Pero sa pagbibigay ay katakot-takot po, mga kapatid, ang ating makukuha. Salamat. Whew! Praise God. Punta na tayo sa Constitution na nagsimula pa, mga kapatid, sa Old Testament. Remarkably, ito po, mga kapatid, ay inireveal ng ating Panginoon ang kanyang financial plan for all ages. Hindi po ito sa isang bahagdan lang ng kapanahunan. Nagsimula ito sa Garden of Eden. Kay na Eva at kina Adan. Ito ang constitution for all God's financial plans and systems sa kanyang kaharian. Genesis chapter 2 verse 16 to 17. No? Makikita niyo diyan sa 17, but of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in that day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ito po, mga kapatid, ay nag-establish ng plain fact that God, doon pa man sa
sa Garden of Eden, mga kapatid, bago pa dumating ang kasalanan, bago matukso ang ating mga ninuno, mga kapatid, ay may nire-reserva siya para sa kanyang sarili lamang. A portion, mga kapatid, ng mga fruit-bearing trees sa Garden of Eden. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga bunga ng mga nakatanim dyan, gulay, prutas na pinangalanan ni Adan, pwede niyong kainin ang bunga. Liban lang doon sa bunga ng pagkakakilanlan ng mabutit masama. Ibig sabihin, pag hindi para sa atin yon, para sa Kanya yon. Di ba? This portion of the trees, God wanted absolutely para sa Kanya lamang, mga kapatid. Hallelujah. At merong great penalty pag ito ay masusuway. At ito po, mga kapatid, ang portion ng ating Panginoon. God's tent, God's tithe, na inireserba niya sa kanyang sarili, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang naganap po sa ating mga ninuno ay sila ay nagkasala sa pinakamatinding kaliwanagan, clearest light, the highest knowledge, the greatest goodness, and the dearest love, nang kinuha nila ang portion para sa Panginoon. The first fruits. Di ba pag crops ang product mo, ang tithes mo ay first fruits. No? Kaya merong mga kapatiran tayo sa probinsya na first fruits ang kanilang ibinibigay sa church. Yung mga unang bunga ay yun po ang mga unang tithes ng kanilang mga paghahalaman. Doon sa bahagi ng Mid-America, mga kapatid, ay mga tuwing 6 na buwan sila kung makaharvest. At yung mga unang harvest nila, mga kapatid, yun ang kanilang mga first fruits. At yun ay nilalaan nila para sa ating Panginoon. In searching after the knowledge of unnecessary things, nagkaroon ng patibong, mga kapatid, at ito'y napaka-unprofitable, na kagaya ng nakita natin kay Adan at kay Eva. Natukso sila. Alam natin sa ating mga Bible study, Genesis chapter 3, verse 1 to 5. Totoo ba na hindi kayo pwedeng kumain ng mga bunga na nariyan? No? Pagkatapos po, natukso ang babae, siya ay sinabi niya na pwede naman kaming kumain dyan. No? Binago ng diablo ang salita ng ating Panginoon. Ang sumunod na nagbago ang babae, binago niya rin ang salita ng ating Panginoon at nagsalita siya ng baka kami mamatay. Nagkaroon ng doubt, naramdaman ng kaaway, pwede niyan totally baliktarin ang katotohanan. Sigurado, hindi kayo mamamatay, kainin niyo yan sa verse 4. At pagkatapos noon, sinabi niya pa yung kanyang justification, na pag kinain niyo yan, mamumulat ang inyong mga mata at kayo magiging kagaya niya, knowing good and evil. Yun ang problema. At yun ngayon ang ating dilema, mga kapatid. Knowing good and evil. Lagi tayong nasa situation, mabuti ba to o mali? Mabuti ba to o ito ay masama? At laging kalimitang nangyayari ang masama ay ginajustify nating tama. Walang problema tayo sa mabuti eh. Because we are designed na malaman ang mabubuti. Madali nating matanggap ang mabuti. Ang maproblema natin, hindi natin kaya, mga kapatid, ang pag-alam kung ano ang masama. Knowing good and evil ay karapatan lamang ng ating Panginoon. Kaya siya ang pinakamagaling na huwes. Kaya ang pinakamahusay na huwes sa anumang Supreme Court, hindi nakasisiguro sa kanyang pagdetermine kung ikaw ay masama. Dahil ang knowledge na yon ay para lamang sa Panginoon na inagaw ng tao. Kaya tayo po, mga kapatid, ay nagkakaroon ng struggle. Di ba? Kaya minsan, at ang problema, gusto ko rin maipaabot sa inyo, na minsan natatype ka sa mga babae na sila may kasalanan. No? Huwag kayong mag-alala, makababae ako eh. Hindi kayo may kasalanan noon. Di ba? Ang problema dyan, ang direct ang sinabihan ng Panginoon sa verse 16, si Adan. Meron siyang problema sa communication, sa pagbibigay ng instruction sa kanyang asawa. Maring nakaligtaan niya. Di ba? Hindi niya nasabi na yun ay huwag mong kakainin. O baka hindi niya naipagbilin. Negligence. At ang isa pang possibility, mga kapatid, wala siyang kakibo-kibo. No?
Alam niya siyang tagapaghanap buhay, basta siyang ang tagatrabaho sa bahay. Lagi na lang ang nagpapasya ang babae, mga kapatid. Sige, bahala ka na dyan sa anak mo, pagod na ako eh. Kasi nung kinain po ni Eva ang bunga, ang sinabi sa verse 6, iniabot at ipinasa niya sa kanyang asawa. Andun lang, may possibility andun lang si Adan nung tinutokso si Eva. Na pwede niyang awatin. Diablo! At Eva, halika na, uwi tayo, wala yan. Iwanan natin ang Diablo, huwag natin intindihin. Huwag mong suksin ang asawa ko, di kami kakain yan. Binili ng Panginoon yan. O di hanggang ngayon, puro good, very good ang ating pong tinatamasa doon sa paraiso. O di ba? Tatay, panindigan nyo yan. Ha? Matindi ang ating ginagampanan sa ating mga tahanan. Ha? Mga side ano lang yan, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So, nagsinungaling ang Diablo at siya, mga kapatid, ay alam niya naman na nagtanim ang ating Panginoon sa eastward ng garden ng Eden, na garden para sa mga puno, mga kapatid, at alam niya na iyon ay may puno para sa ating Panginoon. At bahagi ng katotohanan hanggang sa ating kapanahonan, ang God's tithe o yung ikapu, mga kapatid, o bahagdan ay laging napaka-desirable sa carnal person, mga kapatid, na parang ayaw nating bitawan to. Mas gusto natin yung 10% kesa doon sa 90 eh. No, parang talagang ganun, mga kapatid, ang nangyayari, mga kapatid. Kasi ang alam niyo ba, dahil ito po ay talagang sa Panginoon eh. God's first fruit is a lush, extravagant, attractive to the eye, appealing to the appetite, and enticing to ambition. No? Kasi may bibigay na natin lahat ng justification doon sa 10% na yon. Yun ang lahat ng sasagip sa ating mga kakulangan eh. Di ba? Parang pag nabawas pa to, napakalaking bagay nito. So the first fruit tithe ay titingnan natin, mga kapatid, na in the first fruits tithe, there were blessings reserved for them and all their posterity hanggang sa ating kapanahunan, had they not opened God's storehouse of blessings. Kaya kung hindi po nilikot ng ating mga ninuno, yung para sa Diyos, dapat ang tuloy-tuloy ang blessing sa atin po, mga kapatid. Hallelujah. At ngayon ay binigyan tayo ng sapat na kaunawaan para makita natin, mga kapatid, na ang para sa Panginoon ay dapat nating ibalik sa Kanya. Kasi kinuha ng mga ninuno natin eh. Paano tayong makakabawi? Dapat ibalik natin. That's the simple principle para doon po, mga kapatid, sa bahagdang kinuha ng ating mga ninuno. Hallelujah. Kasi pansinin nyo, lahat ng nilalang ng ating Panginoon, puro mabuti. Hanggang sa ika-5 araw, and he saw that it was good. Pagdating sa paglalang sa atin, very good, ang sabi ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay nakadisenyo sa mga mabubuting bagay. Nagkaroon tayo ngayon ng problema on how to discern good and evil. The knowledge, mga kapatid, na para sa Panginoon lang, pilit nating ginagampanan, kaya tayo ay hindi mapatama ang ating mga pagpapasya kung walang Panginoon sa ating buhay. Di ba? Pansinin nyo, nung dumating si Kristo sa ating mga puso, mga kapatid, tumatama na ang ating mga desisyon. Nadidiscern na natin ang masama, nahihiwalay na natin, at naititira natin unti-unti ang mabuti na siyang i-design ng Panginoon para sa atin. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. No, kaya sila po, mga kapatid, ay they had an experimental knowledge of evil and good ang nangyari po sa ating mga ninuno. At talagang nabuksan ang kanilang mga mata sa verse 7. And the eyes of them both opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig trees together and made themselves aprons. Sa Bible po, mga kapatid, leaves, fig trees, pantakip sa kasalanan, sa kaubaran, no? Para dati innocent, mga kapatid, pero yung dahon, ginawang pagtakip. We are like trees. Sa Bible po, mga kapatid, ang mga Christians ay laging ikinukompare throughout the Bible sa mga trees, bringing forth fruit, or mga branches of vine
that bringeth forth fruit. Yun ang laging comparison sa atin, mga kapatid. Ang isang puno o ang ubas po, mga kapatid, ay mga buhay na organism. Living organisms that exist to live, to give. Kaya lang nabubuhay ang mga puno, ang mga halaman, para magbigay. Wala sila papakinabangin, mga kapatid eh. Ang tungkulin ng mga puno ay para magbigay. They grow and produce fruit so that others may nourish and live. Napakaganda ng pagkakadesign ng ating Panginoon. Kaya inuna niya yun eh. On the third day, mga puno, lahat, no? Kasi ang tungkulin ng mga yan, magbigay ng magbigay. Oxygen nga ang isang pinakamatinding ibinibigay niyan. Bukod sa bunga, mga kapatid. Hallelujah. Kaya if a tree is not giving, it is not living. Sa pagbibigay ay mayroong buhay. No? If a tree is not living, is not giving, it is not living. Di ba sinabi sa Matthew 21, mga kapatid, doon na biglang namatay ang fig tree, mga kapatid, dahil hindi namumunga. And when the disciples saw it, they marveled, saying, how soon is the fig tree withered away? Bigla na lang namatay, mga kapatid, dahil walang ibinubunga, walang ibinibigay. Kaya ito po ay namatay. Kaya, alam niyo ba na ang mga dahon na banggit ko kanina ay ginamit ni Adan sa pagtakip sa kanyang kasalanan, sa kanyang present condition. Leaves. Yun po, mga kapatid. Ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi lang part ng ating mga buhay, but all of us. To live, we must give. Para mabuhay, dapat tayong magbigay, mga kapatid. Sabi ng 1 Timothy chapter 5, verse 6, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Hallelujah. Ibig sabihin ng mga kapatid, nabubuhay sa, walang ibinibigay yon, puro sa kanyang sarili. Kaya siya ay patay sa harapan spiritually ng ating Panginoon. Hallelujah. So, alam po, mga kapatid, he knew that the tree may have appeared to live because it was clothed with leaves, but the heart or the inside of that tree was dead because there was no fruit. Pag pansinin niyo ang isang puno na parang napakakapal ng dahon. No? Parang buhay na buhay. Pero kung ito hindi namumunga, hindi namumulaklak, ito po, mga kapatid, ay maituturing na patay. Hallelujah. Maaring, mga kapatid, on the outside, sa mga standards ng outside sa appearance natin, mga kapatid, hallelujah, ay tayo po maaring pwedeng impressive, mga kapatid, pero ang loob natin, mga kapatid, ay pwedeng hindi namumunga. Maaring sa tingin natin ay sariwang-sariwa ang ating panlabas na kaanyuan. Pero, mga kapatid, ang ating mga bunga ay maaring kulang. Hindi ginusto ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, na dahon ang ating i-produce, hanggang dahon lamang. Meron ba kayong alam na puno na nung ipinagbili, binilang ang dahon? Bilangin mo nga dahon ng mangga at bebenta natin. Di ba ang binibilang at sinusukat ay ang pirasong mangga, kung ilang piraso ng mangga, ilang kaing ng mangga, yung bunga. Hindi binibilang, walang halaga ang dahon, mga kapatid. Kaya hindi gusto ng Panginoon sa dahon lamang. Ang bunga, mga kapatid, ang magpapatunay na tayo ay mga buhay. Hallelujah. Ang mga dahon natin ay yung mga church attendance, knowledge of the scriptures, righteousness, outside appearance, holiness, our position in the church. Yan yung nakikita eh. Yan yung mga dahon. Pero yung bunga, mga kapatid, hallelujah, ay alam ng ating Panginoon, ang ating mga puso, mga kapatid. Nakikita niya, mga kapatid, ang ating mga bunga, hindi lamang ang mga dahon, mga kapatid. God knows your heart while men just see our lips. And if we are not producing fruit, then we are not giving. Kung hindi nagpo-produce ng fruits, wala tayong may bibigay. So, we are not living. Yun ang analogy yan, mga kapatid. So, kaya, pansinin nyo na pag umusbong na mga fruits of the Spirit,
love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Lahat yan ay walang panlaban, mga kapatid. Ang batas ay unti-unti, mga kapatid, punong-puno ka ng buhay. Magaangang yung buhay. Pag magaangang yung buhay, wala kang problema. Ibig sabihin, may problema pala, I'm sorry, pero magaang dalin ang salubungin ng problema. At ang number one problema natin ay yan. Di ba? Pero pag nasa iyo lahat yung bunga ng Espiritong yan, mga kapatid, nahahandle mo lahat yan. Hindi dahil sa wala kang pera. Ibig sabihin, may dumarating sa iyo. Bahagi yan bunga ng Espiritu, ang bungang pinansyal. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! So, producing fruit will restore. Nagbabalik po, mga kapatid. Kung tayo po ay bilang isang puno, mga kapatid, ay hindi lamang dahon ang gusto sa atin, mga kapatid. Gusto sa ating makita, mag-manifest o mahayag sa ating mga buhay ay ang mga bunga, mga kapatid. At ang mga puno ay meron ding kakayahang mag-replenish. No? Pag bumagsak ang mga bunga sa ground, minsan nga hindi na natin kailangan itanim eh. Kusa nang sumisibol ang mga magugulang na buturoon at ito'y nagbibigay ng panibagong buhay. Panibagong buhay. Panibagong buhay, mga kapatid, sapagkat siya'y nagbigay. Bumagsak kanyang bunga, binigay niya sa lupa, tumubo, nagbigay ng panibagong buhay. The cycle po, mga kapatid. Hallelujah. People may see our good works, no, mga kapatid, pero whether they realize it or you realize it, you are planting the gospel, giving the gospel, planting it in their hearts by simply living out our lives. Pag nakikita, mga kapatid, sa ating mga buhay ang puno, ang bunga, kahit hindi ka personal na nangangaral, mga kapatid, ang iyong buhay ang nangangaral para sa atin, para sa ating Panginoon. At ito'y nagbibigay ng panibagong buhay. Di ba? Kaya tayo nakakayakag, mga kapatid. Mayroon silang nakikita sa atin na malaking pagbabago. At ang pagbabagong yon, nakikita na tayo ng bunga. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ang ating buhay, we must begin and end with giving. Hallelujah. Kaya nung bumalik tayo kay Adan at kay Eva, nung sila po'y nagkasala, mga kapatid, sa pag-disobey sa batas ng ating Panginoon, for in that day they shall surely die, ay ang anong dumating sa kanilang pangunahin? Sumpa. Bukod ng sumpa sa ahas, bukod ng sumpa sa babae, no? Mahirapang maglihi, mahirapang manganak, gastos yun eh. Gastos yun. Mahirapang maglihi. Maghanap ka ba naman ng mga kung ano-ano pinahahanap na naglilihi eh. Gastos yun eh. Di ba? Lalo na yung mahirapan ka sa panganganak hanggang sa humantong ka sa cesarean. Gastos na naman yan. Di ba? Bawas na naman sa mga pagpapalayan. Kasi sumpa, bunga ng kasalanan. At ang pinakamatinding sumpa, mga kapatid, ay kay Adan, at pahihirapin niya, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat. Curse is the ground for thy sake. Ang unang sinumpa ay ang lupa. Pasisibulin ang mga masasamang damo. Kahit mag-garden kang mabuti, ang unang lumalaki, mga makahiya, mga damo, mga talahib, ay lumaki ang pechay. Di ba? Kasi sumpa, mga kapatid. At sinabi, mga kapatid, in the sweat of thy face shalt thou eat bread. Hallelujah. Meron ding binanggit, curse is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. In sorrow. Habang kumakain ka, nag-aaway kayo sa hapagkainan dahil kulang. Kung kailan meron sweldo, saka nag-aaway. In sorrow, kumakain ka in sorrow. Sumpa eh. Sumpa. Kasi may kinuha sila para sa Panginoon. That's the principle, mga kapatid. In the sweat of thy face, mga kapatid, pinapawisan ako, and allow me, ngayon ko lang din gagawin to. Nahihirapan ako, nahihilam ang mata ko.
Ito na. Pasensya na kayo. Para hindi masyado ha. Kasi minsan nagluluha mata ko. Pag ewan ko bakit maalat ata yung pawis ko No? Thou shalt eat bread. Hanggang sa ikaw ay thou shalt return unto the ground. No? So, malaking sumpa mga kapatid. Ito po mga kapatid ang nangyari. This is the very thing that God said would happen to the person who will fail to bring the tithe into the storehouse. Kinuha ni Adan at ni Eva ang para sa Diyos, dumating ang sumpa. Kaya yung dapat ibabalik natin sa ating Panginoon, kinukuha pa uli natin, tumatalab ang sumpa. Tama ba ang prinsipyo natin na pinag-uusapan ngayon? Di ba? Simple-simple mga kapatid. Kaya pagdating sa Malakay chapter 3 verse 10, bring all the tithes in the storehouse. Kaya pinadadala po sa church mga kapatid, hallelujah, that there may be meat in mine house. And prove me now, prove me, subukan niyo ako. Saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven. Ngayon lang sinabi ng Panginoon sa mahabang panahon, subukin niyo ako. Magbibigay ako pag pinagpala ko ng Panginoon. Baliktad. Subukin mo muna na ibalik yung kinuha ng ating mga ninuno. Ibabalik natin yon at pagkatapos magtutuloy-tuloy na ang cycle niyan. Pero hanggat hindi mo binibitaw at ibinabalik ang mga kinuha ng ating ninuno, mananatili ang sumpa. Hallelujah. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. If they will bring the full tithe as required, divine blessings would be renewed. Mababago. And mababalik yung puro good na design ng Panginoon. Divine blessing. Hallelujah. Kaya walang nagsimulang magbigay ng tithes dito na nagreklamo. Akong narinig na nagpatotoo. Magmula na nag-tithes ako, naghirap ang buhay namin. Wala pa. Pero ilang beses na akong nakarinig, nung magsimula akong ibalik ang mga kinuha ng ninuno ko, nagsimula ng unti-unting mawala ang mga sumpa sa aming buhay. Kahit anong katayuan mo, tumatalabas sumpa. Kahit may matatagang hanap buhay, kahit ikaw ay nag-iikaw, so anuman, pantawid gutom lang, parehas lang epekto ng sumpa, soro. At talagang mahihirapan kang maghanap buhay. Sumpa. Sabi doon mga kapatid, I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of the ground, neither shall your vine cast her fruit before time in the field. At etong magandang gustong-gusto ko. 12, and all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Tumataas ang pagkilala nila sa atin. Tayo Kristiyano ng binago, pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. All nations shall call you blessed. Noong una tayong makakilala sa Panginoon, hindi naman sila naniniwalang pinagpala tayo Kasi wala pang pagbabagong nangyayari. Pero as we go along, years ng pagsunod natin sa Panginoon, hindi na sila nagre-reklamo sa ating pamumuhay. Hindi na nila tayo pinakikialaman. Pero noon, inaawa tayo, mga Pentecostal yan, peste. Hindi na mga kapatid. Iba na ngayon. Nilalapitan na tayo ng mga humihingi ng tulong. Di ba? Kinikilala na tayo mga kapatid ang ating mga ginagawa sa iba't ibang mga lugar. Hallelujah. All nations shall call you blessed. Ibig sabihin, napatunayan bumalik yung good standing. Kasi napabalik ang para sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. So God wants His portion. Kung ito po, if we touch it and use it for ourselves, mga kapatid, at effectively, we stole it from Him. Ninakaw natin ito sa ating Panginoon. Basahin natin sa Malakay chapter 3, verse 8 to 9. Will a man rob God? Yet ye have robbed me.
But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings, says the Lord of hosts. Ye are cursed with a curse. Ay na naman, pinaalala na naman ang sumpa. Dahil ninakaw natin yung tithes. Ninakaw eh. Ninakaw nila eh. So, ganun ang pagkwenta mga kapatid. Pag hindi mo pala ibinalik, ang suma total nun, ninakaw mo. Dapat ibalik eh. Dahil hindi atin yon. That's the principle mga kapatid. Kaya, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Hindi lang ikaw mga kapatid ang maapektuhan na yon mga kapatid. Actually, ang talagang sumunod na ninakawan mo, sarili mo eh. Kasi pag umepekto ang sumpa, ikaw ang maghihirap. Ikaw ang problema. So, sino ang tunay mo ninakawan ng bandang huli? Ang ating sarili. At ang mabigat pa ron, mga kapatid, even this whole nation na dapat sana ay nagtitipo na ngayon sa air-condition na church. Na hindi na sana ako nag-headband. Ha? Even this whole nation. Pag ninakaw natin ang para sa Panginoon, hindi ang Panginoon ang tunay na nahirapan. Tayo, sarili ko ang unang tinamaan. Ako ang unang hinaghirap. Pagkatapos, nadamay din to. Diba? Pay-pay tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Take note! Itong isang kasalanang ito ay exact science to. Tithing is a mathematical computation. 10%. Sakto yan. Mathematical computation. And mathematics is an exact science. Kaya eksakto rin ang parusa niyan. Hindi kagaya mga kapatid na ibang kasalanan, hindi mo ma-define kung nagkasala talaga o hindi eh. Di ba? Pwede mong palusutan eh. Pero dito po mga kapatid, at gusto ko rin bahagi sa inyo, huwag po kayo mag-guilty. Ilang buwan na akong hindi tumitingin sa mga nagbibigay ng offering dito sa church. Hindi nang napapunta ang birthday noon. No? Kaya hindi ko alam kung sino sa atin. Ha? Kaya wala akong personal, kaya I'm very free to preach this message mga kapatid na wala akong naiisip kahit sino. Laging sarili ko lang. No? Hallelujah. So then we too, yun po mga kapatid ang mararanasan natin. Tayo nakakaranas ng when we rob God, in the end, we rob ourselves and this whole nation. We are often cursed with a curse. Sabi ng Malakay mga kapatid, even the curse ng iba't ibang uri po mga kapatid. Kaya huwag na tayong maghanap na ano pang mga paliwanag, ano pang mga iba't ibang mga prinsipyo mga kapatid. Simpleng-simple lang, magmula sa Garden of Eden hanggang sa ating kapanahunan, iisa lang ang prinsipyo, ang para sa Panginoon, para sa Panginoon. Pag kinuha mo ito, pagnanakaw to. At may parusa. Hallelujah. Kaya kahit anong balik-balik ta rin nila ng mga pagtatanong po mga kapatid ng ating Panginoon, noong panahon ng mga disciples, lagi silang nagtatanong. Maging si Pedro, sinisilip na si Jan eh. Panginoon, paano si Jan? Ano gagawin niyo rito? Huwag mong pakialaman yan. That's not your business, sabi ng Panginoon. Huwag nating i-level-level sa iba't ibang mga tao ang ating mga sarili. Just do yourself. Gawin mo ang pagbabalik sa sarili mo para mapalik yung goodness sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Marami silang mga tinatanong. Sa Acts chapter 1, tinanong po ng ating mga disciples sa ating Panginoon, kailan ibabalik ang kingdom dito sa Israel? Kasi para bang kailan ba matatapos ang hirap na to? Parang ngayon yan eh, di ba? Kailan ba matatapos ang hirap na to? Babalik na ba ang Panginoon? Kailan ba? Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Yun ang tatapos sa hirap. Huwag niyong isipin biglang darating ayos ang ating buhay. Yun ang gusto na ng mga disciples eh. Ibalik ang kingdom sa Israel, sila maghari, alipinin nila ang mga Romano. Kami ang boss kayo, kami siga. Yun ang gusto nilang marinig sa Panginoon eh. At yun din ang gusto natin, magkaroon ng instant na maging maayos lahat dahil tayo Christian. No. Ang sabi ng Panginoon, may paraan. Ye shall receive power. After that, basahin nga natin yon. Acts chapter 1, verse 6 to 8. Sunod-sunod yan eh, mga tanong mga kapatid na mga
disciples, pagdating ng Panginoon, imbis na sagutin sila na, eto ay gagawin nyo, ganito, ganyan, detalya. Hindi. Ye shall receive power, power, power. Holy Ghost, Holy Ghost. Doon tayo laging babagsak sa altar. Yung linggo-linggo natin ginagawa, isama na natin ang tungkol sa pagbibigay ng tithes na isuko natin sa Panginoon. Kung struggle tayo dyan, mga kapatid, isuko natin sa Panginoon. At unti-unti, kagaya rin ng ibang mga kahinaan natin yan, nababago. Nagbibigay na tayo ng ganito. Ang advice ko talaga, mga kapatid, bago tayo magbigay sa ibang offering, simulan natin kalabanin munang ibalik ang para sa Panginoon. Pwedeng level-level din yan. Merong nagbibigay net muna. Net, yun, kung ano na lang yung natitira. Kaya kung lubog ka sa utang, kung 10,000 ang yung sweldo, at marami ka na nabayaran, 2,000 na lang naiuwi mo sa bahay, may 200 ka. Pwede na rin pagsimulan yun. Di ba? Conviction yan eh. Pero dapat level up na maunawa natin that tithing is an exact science. Mathematical computation. Gross ang pinag-uusapan dito. Ang unang ibinigay sa iyo ng Panginoong pagpapala, sweldo at pakinabang, ibalik mo ay kasampu, tapos. Pero kung nag-i-struggle ka, unti-unti, ipapaunawa sa atin ng Panginoon. Pero mas mabilis natin yan magawa, mga kapatid. Ang sabi nga ng General Superintendent natin na si David Bernard sa pinakahuling General Conference last month, dyan po sa States, mga kapatid, it is time to act. It is time to act now. Huwag na tayong mag-preach na magkakaroon ng revival in the end time. No. We are in the end time revival. We must act now. Pabilisin natin yung level up, mga kapatid. Kung ikaw ay kinukumbik ng Panginoon, nakataas ang iyong kamay at nananalangin na pabalik-balik sa iyong isip na ikaw ay magbigay na ng dapat ibalik mo sa Panginoon, gawin na natin, sundin na natin ito. At para wag mapigil, mga kapatid, ang pagpapala at malis ang sumpa. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya pag ito ay ating nasumpungan ang kasiguruhan ng ating Panginoon, a wise man build a house upon the rock. No, may kasiguruhan. Pero if you build, it takes time. Pero isinasalig mo sa rock na ang ating Panginoong matibay. No? Ibig sabihin po, mga kapatid, pinaninindigan natin yung ating mga pananampalataya. There is a parable of life na nakuha ko to sa e-sword. No? The beggar and his rice. Isang beggar na siya po, mga kapatid, ay sa ibang masa, an Indian beggar, nandun siya sa road, beside the road. Siyempre, yung usual na panghihingi, mga kapatid, ng pamamalimos. Pero nasa tabi niya, meron siyang bowl of rice. Bowl of rice. Yun ang kanyang ikabubuhay. Yun ang iluluto niya. At para di sa atin, pinipilian niya, no? Ng mga bato-bato. Hawak niya yung bowl of rice. No? At doon siya nakaupo, mga kapatid. At siya ay sagisag ng kahirapan. No? Umaasa siya, mga kapatid, sa mga travelers occasionally na magbigay sa kanya. At during those time, ang ibinibigay sa kanya ay rice din. Mga travelers, may mga dalang bigas, yung bowl niya, lalagyan ng rice. Kung napabigay sa kanya ay NFA, papipilian niya yon. Kung medyo magandang bigas, tama-tama, hahalo ko to. Maganda, no? So, ganun ang cycle ng kanyang buhay, mga kapatid. Nang dumating ang panahon na yung tinatawag nilang Maharaja, entourage of the Maharaja, dumating at bumaba, mga kapatid. At dumaan sa harap niya, lifetime na iniintay ito ng isang pulubi, yung Maharaja. Alam niyang siya ay sasagana, mga kapatid, pag siya ay nalampasan noon at dinaanan. Surely the great one would stop and give him baskets of rice. Yun ang inaasahan niya. Tiba-tiba ako rito. No? So doon po, the golden chariot of the Maharaja stopped before the beggars, the poor beggar. At pagkatapos doon, mga kapatid, ay bumaba at kinausap siya. Ang sabi sa kanya, at halos pinagsukluban siya ng langit at lupa. Hawak niya, talagang salo-salo niya yung bowl niya. Gusto niya saluhin niyo, bigas na ibibigay. Bigay mo sa akin yung bigas mo. Sabi ng Mahara, bigay mo sa akin yung bigas mo. Sabi niya sa pambihira to, akala ko ako bibigyan nito, ba't kukunin pa yung bigas ko? So ang ginawa niya, binigyan niya isang butel. Isang butel. Sayang to eh. Mawawalan akong chichichain.
magugutom ang misis ko, hindi ako makakauwi, no? Humirit pa, mga kapatid, no? Humirit pa yung Maharaja. The great one, at sinabi niya, nagsalita ang Maharaja, is it that all? Yun lang ba ang pwede mong ibigay? Ano man yung gisagot na, dumura siya. Dumura siya, mga kapatid, at kinuha niya pa, ayan na, panghuling butil. Nakadalawa siyang butil ng bigas. Then the great Maharaja entered his chariot at nawala. Siyempre, galit ngayon yung beggar, no? At yung natitira sa kanyang bigas, parang bilang na bilang niya yung butil na ikabubuhay niya, mga kapatid, no? Talagang hinord niya yun, ayaw niya ibigay. At nung halo-halo niya, he felt something hard. At nung napili niya ngayon, mga kapatid, nakakuha siya ng isang butil ng ginto. No? Ginto. May nakuha na naman siya pangalawa. Nakadalawa siya. Kung binigay ko pala, punong-puno ng ginto to. Sayang, yung pala yun. Kaya pala, isang alamat yung sinasabi nila na pag dumaan daw yung Maharaja, siguradong pagpapalain ka. Ang kondisyon lang pala, ibigay niya eh. May kapalit po, mga kapatid. May isasauli ka lang, may ipapalit. Give to live. The more of your rice you give to the greater, the Master can make our lives, mga kapatid. Hallelujah. Remember, mga kapatid, our tithes belong to God first. Tapos nating may bigay ang ating mga tithe, mga kapatid, saka tayo pwedeng magbigay ng offering. Kagaya ng binanggit ni Brother Eric kanina. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. Hallelujah. Hindi ka naman kapag daka agad sa una mong struggling talaga yan. Kasi may binabago ka sa buhay mo eh. Yung kapit ng sumpa ng dyablo, mga kapatid, na talagang gusto niya tayong maghirap, yun ang naglalaban eh. Kaya nahihirapan tayo mag-decide na magbigay. Once na ito'y naging regular cycle mo na. No? Kaya ang nakakatuwa, mga kapatid, yung mga young people na lumaki sa isang Christian house, hindi na struggling sa kanila kahit magatrabaho. Kasi mula sa pagkabata nila, sanay na sila, yung pinamaskuhan nila, tinatides nila. No big thing, mga kapatid, no struggle. Kaya mabilis ang level up. Hallelujah. So if we were being faithful in paying our tithes, yun po, mga kapatid, ang isang magandang bagay. It is good time. If we have not been faithful in paying our tithes, it is a good time to repent. Sapagkat isang malaking bagay ito, mga kapatid. You must offer restitution. Kung merong pa tayong pagkakataong kayang ibalik, mga kapatid, then start obeying the Word of God and we will reap the blessings attached. Hallelujah. Siyempre, mga kapatid, ang prinsipyo dyan, talagang pag nakalaki na, mahihirapan tayong habulin. Life is hard, yard by yard. Life is easy, inch by inch. Pagkakatanggap, banat agad. Bigay agad, mga kapatid, kwenta agad. Para wag na magkaroon pa ng pagkakataong mag-isip-isip. Doon nag-isip-isip si Eva at si Adan eh. Sa pag-iisip na tukso. Pero pag automatic na, mga kapatid, the prinsipyo na kinuha ng ninuno natin, ibabalik lang natin, tapos, walang sumpa. Kasaganaan ang ibibigay sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. The more you earn, the larger the amounts that we will give, mga kapatid. Sinabi nga ng isang nabasa ko, give according to your income, or God will make your income according to your giving. Ano mas gusto niyo ron? Parehas lang naman yon. Give according to your income, or God will make your income according to your giving. Pero pareho nasa atin ang pagpapasya ng pagsagana. Hawak natin. Hindi tayo pipilitin ng Panginoon. Hindi niya tayo pupwersahin. Wala pang pinuwersa ang Panginoon. Gusto niya out of love. We want to please God. At talagang dala-dala natin, Panginoon, ito po yung kinuha sa inyo, ibinabalik ko para huwag nang tumalab sa akin na sumpa. Hallelujah. Praise God. At doon po, mga kapatid, unti-unti na tayo nagdadala ng ating mga kayamanan doon sa langit. No? Actually, treasures, hindi natin madadala yan sa langit, di ba? Ang pwede nating madala, mga kapatid,
yung mga bagay na pinag-impukan natin, yung naging na-produce noon, mga kaluluwa. Yun ang makikita natin. Yung ating pamilya. Dahil sumagana ang ating buhay, gumanda ang takbo buhay Kristiyano, nagsama-sama sa church, umayos. Sama-samang na-rapture, mga kapatid. Ganon ang simpleng pagkwenta. Dumami ang mga kaluluwa na hayuhan dahil sa pagpapalang ibinigay natin. Sila yung makikita natin sa first bank in heaven. Yung mga inipon natin na inilagak natin para sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. No? Si Charlie Maine ay isang Holy Roman Emperor noong panahon niya. Pinakamakapangyarihang noong panahon niya, mga kapatid, I think year 800. Nung siya maghari sa Europa, halos sa buong mundo, mga kapatid. Nung namatay siya, ipinagbili niya na lahat ng kanyang kayamanan ay isama niyo sa akin libingan. Kaya doon sa Germany siya nilibing eh. Nung nahukay po ang kanyang bangkay, recently, talagang andon, napatunayan nila, hindi na dadala sa langit ang mga kayamanan. Andon din sa tabi ng puntod niya, sa tomb ni Charlie Maine. Ibig sabihin, mga kapatid, he is no fool who gives what he cannot keep in order to gain what he cannot lose. Sa Tagalog, magbigay tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! May nagsabing isang miyembro nag-complain sa pastor, dito sa simbahang to, puro emphasis, give, give, give. Ang nagsalita ang pastor at sumagot, you have just given one of the best description of Christianity that I have ever heard. Yun palaga ang isang magandang description sa isang Christian. Giver, give, give, give. At saludo ako sa ating pastor sa bagay na yan. Kaya bahagi tayo ng pagpapala nito, mga kapatid. Kaya yung pamilya natin, sana maging bahagi rin ng gagawin nating pagbawi. Babawi lang tayo sa Panginoon eh. Babalik natin para maalis po, mga kapatid. Hallelujah. At bilang pagtatapos ay isang kwento, mga kapatid, na isang simbahan nagkaroon ng homecoming. Reunion. No? At dumalo ang isang ex-member, dating nananambahan doon, na-convert. Pagkatapos lumipat, he moved away, in-invite siya ng mga lahat. Kagaya ng ginagawa natin ngayon para sa 35th anniversary natin, i-invite natin yung mga napawalay. At one of the former members had became a millionaire. No? Milyonaryo, yumaman, mga kapatid. At nung siya ay binigyan ng pagkakataong magsalita, mag-testify sa kalagitnaan ng reunion ng homecoming service, ay sinabi niya ang kanyang testimony. Naalala niya ang kanyang childhood experience, mga kapatid, na siya, ang unang naging sweldo niya ay $1. He earned his first silver dollar. Nung siya po, mga kapatid, ay unang trabaho, he keep it forever. Sabi niya, ang first salary ko, itatago ko to. Remembrance ko ito na pinagpala ako ng Panginoon. Pero nung siya ay nananambahan doon sa church na yon, nung bata-bata pa siya, may dumating na missionary at nangaral. At that missionary preached about the urgent need for funds in his mission work. And the offering basket was passed, no? Nagkakaroon siya struggle. Ang dala niya lang doon yung kaisa-isang silver dollar niya. Bata pa siya eh, no? Dinicide niya yung, bilang souvenir, di ko aalpasan to, hindi ko ipamimigay to. Aarihin kong akin to habang buhay. Nahipo siya. No? Doon sa mensahe ng missionary. Kaya nung dumaan sa kanya with struggling, binigay niya. Kaya yun ang kanyang testimony, mga kapatid, na that wealthy man, I put my treasured silver dollar in the basket. I am convinced that the reason God has blessed me richly is that when I was a boy, I gave God everything I possess. No? Ganda, no? Ganda ng kwento, ah. So, mangharing kayo, di ba? The congregation was spellbound by the multimillionaire's tremendous statement. Kaya pala pinagpala itong taon to. No, parang sa Bible, yung kaisa-isa niyang binigay pa. No, statement. Nang biglang may tumayong isang elderly little man seated in the front row at siya'y tumayo, Brother, I dare you to do it again. Tayo pong lahat ay tumayo. Kaya?
Giving is living. Katukin niyo ang puso niyo. Am I living? Pag ako'y nagbuhay, I give fruits, not leaves. Buhay eh. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. Mga kapatid, ang ating Panginoon pa rin ang susi ng lahat. He can take away the curse. Sabi ng inawit natin kaninang pinangunahan ni Sister Aseka, dinalan lahat ng Panginoon ang curse sa kanyang katawan sa pagkapako niya sa krus hanggang sa malibing siya, mga kapatid. Pero napagtagumpay niya ito nang siya'y mabuhay na maguli. Kaya ang makakapagpapigil ng curse natin sa paghihirap, sa struggling financially, mga kapatid, ang Panginoong Hesus pa rin. Siyang magbibigay sa atin ng tamang pagpapasya. Siyang mag-aanda ng ating puso. Ang kinakailangan din, gaya ng dati, buksan ang puso, makipag-usap sa Diyos, worship God, pray. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid. Start somewhere. Let the adventure of faith giving begin in our lives. We are living, we are giving. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on. Huwag nating hayaan lumaban ng dyablo. Ganyan ang naranasan ni Adan at ni Eva noong mga oras na sila'y magdidesisyon, mga kapatid. May struggling sa kanilang puso. Kukunin ba nila ang para sa Panginoon o hindi? Hallelujah. Buksan natin ang ating mga puso sa oras na ito. Come on, church. Let us pray. Hallelujah. Kung tayo po, mga kapatid, sa tingin natin ay matapat na tayong ibinabalik natin ang para sa ating Panginoon, magbunyi tayo ngayon sa tama ng prinsipyo ng ating Panginoon. Hilingin natin ang level up, mas mataas na responsibility sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Come on. Narito ang sikreto ng ating po, mga kapatid, pagunlad. Bakit may mga Christian, mga kapatid, na sobrang pagpapala? They are giving, they are living. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Same principle. Worship God. Ipaubaya natin sa ating Panginoon. He will take away the curse. He will take away the curse. Hallelujah. Come on. Hikamalahandarabahaya. Hallelujah. All the guilts, ibigay natin sa ating Panginoon. All the fears and the worries. Hallelujah. That's the principle. Hallelujah. Ibalik natin ang good and very good sa ating mga buhay. Hallelujah. To say yes. Hallelujah. In the name of Jesus. Ano mang sumpa. Hallelujah. Ang Panginoong Hesus ang alis sa ating buhay. Hallelujah. When we're willing to say yes. You spoke to Abraham and said, take your only son and offer as a sacrifice to the one you love.
Marami tayong pagdadaanang haharaping sasalubunging pagsubok. At laging bahagi dito ay ang financial aspect. Hallelujah. Gusto tayong damayan ng Panginoon sa mga oras na ito. Gusto niya tayong palayain. Hallelujah sa curse, sa susumpa. Let's claim it, church! Come on! Lord, and I will give you all. I will give you all. If all is what you ask of me, I will not withhold. And if my sacrifice is less, Hayaan natin ang Panginoon ay kumino sa ating buhay. Mahirap para sa ating sarili. Hallelujah. Pero ang gusto niyang marinig ay isang yes. And He will do the rest. Ituturo niya sa atin ang landas bukas, sa susunod na araw, sa susunod na sweldo, sa susunod na pagharap natin sa problema. Ngayon, we must act now. But I withhold Hallelujah. a secret part I thought that no one saw. Love the best. Give me the courage and the strength, and be willing to say yes. I will give you all. I will give you all. If all is what you ask of me, I will not withhold. And if my sacrifice is less, then give